ang VP Sara Duterte, kahit Vice President siya, hindi siya katulad ninyo mga bobo. Hindi nyo kayang magtrabaho ng malayo, mga multitasking. Ang mga utak ninyo yung maliliit lang. Ibig mo ba sabihin kahit nasa dahi ang VP Sara, hindi niya magagampanan ang kanyang trabaho dito sa Pilipinas? Wala siyang iiwanan? Ganun ka ba kabobo, Lord Suwan? Isa kang inutil, Lord Suwan, kung sasabihin mo, visiting her father's not part of her job. She's a weak leader. Ikaw ang weak leader, Lord Suwan. Hindi ka lang weak leader, isa kang ignorante. Yun na ang pinaka-dissenting salitang magagamit ko sa'yo. Isa kang ignorante. Tatay niya yan. Di ba mga kareaksyon? Tatay niya yan eh. Sasabihin mo na visiting her father's not part of her job. Pero hindi ikaw ang ano dito, Lord Suwan. Ang pinaka main point ko dito, yung sinabi mong I recommend House Speaker Representative Martin Romualdez. Pero mga kareaksyon, hindi naman po ang pagiging vice presidente ang target po ni Martin Romualdez. Ang target po niya ay maging presidente. Bakit? Pagkatapos niyang, halimbawa, nagawa niyang i-impeach si VP Sara Duterte. Sino ang susunod niyang i-impeach? Di ba? Ito mga kareaksyon ha. Akala siguro ni Bongbong Marcos Jr., anak ni Marcos Sr. na isang diktador, akala niya siguro, kakampi niya ang mga natutuwa dahil pinadala niya ang Pangulong Duterte doon sa dahi. Mga kareaksyon, akala ni Marcos Jr., kakampi na niya ang lahat ng taong nagkaklap, nag-cheer sa kanya nung ipinadala niya ang Pangulong Duterte doon sa dahi. Ay naku po mga kareaksyon. Magugulat po kayo dito sa isiswalat natin. Mantakin ninyo, yung mga taong mismong natutuwa dahil sa pagkakapadala ng Pangulong Duterte doon sa dahi, sila rin yung mga taong tinitira na po si Marcos Jr. Pagkatapos nilang durugin at tirahin ang Pangulong Duterte may padala, doon sa hindi naman nila nadurog. Lalo pa nga lumakas ang Pangulong Duterte. Lalo pa nga naging tanyag eh. Alam po ninyo ang nangyari, nung naipadala ang Pangulong Duterte doon sa dahi, bumulusok po pasubsob itong ratings po ni Marcos Jr. Ilan na po ang ratings ni Marcos Jr. ngayon? Negative na po. Hindi na po yung tinatawag nilang 15% positive. Hindi po. Negative na po. Anong ibig sabihin? Pati po yung mga karatig bansa natin ay disapprove siya. Kaya naging negative na siya, may utang pa. Kaya po dito mga kareaksyon, i-analyze po natin, magre-react po tayo na ang talagang pakay at target po ni Romualdez ay maging pinakamataas na opisyalis ng ating bayan. Ganun po siya kamanyakis pagdating sa kapangyarihan. Mantakin mo yan, nung nayolanda kayo dyan sa may Tacloban, wala kang ibang pagmalaki kundi ang Pangulong Duterte. Nagdala siya ng mga doktor, mga equipments. Tapos, ganyan ang ginawa niyo sa kanya. Hindi po natutulog ang taong bayan. Ito po mga kareaksyon ha. Akala kasi ni Marcos Jr. ang mga dilawang bulok ay kakampi niya. Akala niya si Risa Ontiveros saka mga alipores ng mga dilawan saka mga pinklawan, mga komunista, mga makakaliwang grupo. Akala ni Marcos Jr. kakampi na niya yung mga yan. Hindi po niya alam. O pakinggan po rin niyo to ha. Pakinggan ninyo to. Dante, ano ang paliwanag ng respondent tungkol dyan? Kasi di ba merong tinatawag na presidential immunity from suit o hindi po pwedeng basta na lamang kakasuhan ang isang nakaupong presidente ng bansa? Di ba? Meron pong immunity ang president. Pero dito, ang gusto po ni Colmenares, panagutin ng presidente. Walastik ka. Di ba? Ngayon, tinitira na po si Marcos Jr. Tinitira na si Marcos Jr.
Yung mga taong pumupuri kay Marcos Jr. dahil alam nyo na, medyo lumambot sila sa mga makakaliwang grupo. Yung mga makakaliwang grupo ay namamayagpag ngayon. Yung mismong makakaliwang grupo na iniisip ni Marcos Jr. na magiging kaalyado niya at kaalyado niya ngayon, ayan po mga kareaksyon. Tinitira na siya sa Supreme Court. Ito po, pakinggan natin Di ba si Colmenares kamag-anak niya si Leila de Lima? At si Leila de Lima sinabi niya, blessing, si BBM sa kanya. At itong mismong blessing tinitira na ni Colmenares. Congratulations Marcos Jr. sa pagkapanalo mo ng first prize. Akala siguro niya ngayon yung mga Duterte na pinakamalaking vote, tinatawag natin pinakamalaking parte ng mga botante ay yung mga Duterte. Wala na kay Marcos Jr. Sino pang na kay Marcos Jr.? Wala na mga kareaksyon. Wala namang partidong malakas. Ang malakas sa partido ay yung kay Romualdez. Dahil nandun lahat ang resources. Magandang tanghali, Ella. May nakuha tayong impormasyon na mayroon ng sagot itong hindi naman direkta ang Pangulo sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ini-invoke nga nila na ang presidente ay immune from suit o hindi ito makakasuhan habang siya ay nakaupo pa sa pwesto. Bago matapos ang oral argument sa mga petisyon kaugnay na paglipat sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, hiningi ni Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares sa Korte Suprema na dapat manatiling kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kaso. Si Colmenares ay isa sa petitioner sa petisyon ng Bayan Muna. Ginawa ni Colmenares ang apela sa Korte matapos ang motion ni Solicitor General Menardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit o hindi ito pwedeng kasuhan. O, di ba? Si Colmenares ngayon, sabi niya, pumunta ka dito sa Supreme Court, BBM. Natapos na tayo kay Digong, nasa dahi na siya. Tapos na tayo sa kanya, ikaw naman, lika rito. Akala siguro ni Bongbong Marcos, yung mga komunistang yan, kakampi na niya. Bayan muna yan, di ba? Hindi ba komunista yan? Di ba mga ka-reaction? Ay, hindi komunista. Pakitanggal po ninyo yung komunista sa record in aid of the legislation. Si Colmenares, pinapatawag na po si Bongbong Marcos doon sa sa Supreme Court. Oh. Mantakin nyo yan mga ka-reaction. Yung mga iniisip na kaalyado o magiging taga-suporta ni Bongbong Marcos, pinapatawag na po siya ngayon doon sa Supreme Court. Kailangan niya magpaliwanag patungkol doon sa mga PhilHealth. Mantakin po ninyo yan mga ka-reaction. Nangyayari yan sa buhay ni Marcos Jr. Wala nang asawa. Ay, walang asawa. Nasa ba yung asawa niya? Nagtataka ako. Ang dami ng mga okasyon na nangyari dun sa Malacanang. Hindi pa rin nagpapakita yung asawa niya. Nag-divorce na ba kayo? Di ba nagkaroon yung sa mga Muslim? Yung pagkatapos sa Ramadan, yung ngumunguya siyang ganun, hindi niya nalunok-lunok. Wala doon. Dumating yung Defense Minister ng United States of America. Wala din siya doon. Parang state visit yun. O diba, nawawala si Lisa, iniwan si Marcos Jr. Critical ba si Marcos Jr. ngayon? Meron ako nababasa sa Facebook, meron ako naririnig sa Facebook tsaka sa YouTube, na critical daw si Marcos Jr. Hindi ko po alam kung totoo o hindi. Na tinakbo daw sa pinakamalayong ospital. Diba? Siyempre, yung mga driver niya siguro kaalyado ni Colmenares. Alam nga naman itatakbo siya sa pinakamalapit na ospital kung mabuhay. Diba? Matakin mo, nababalitaan na ni Colmenares na may sakit si Marcos Jr. Di umano. Pinapatawag pa niya sa Supreme Court. Uy, Colmenares, hayaan mo muna magpahinga yung tao. Nagmumuta-muta na nga yung mata tapos nahihirapang huminga. Ipapatawag mo pa niya sa Supreme Court. Wala ka bang kaluluwa, Colmenares? Walastik ka, Colmenares, ha? Dapat sa'yo, Colmenares, ay dyan ka sa Supreme Court tumira. Ipatawag mo si Marcos Jr., maglaro kayo ng
Maglaro kayo ng tagu-taguan dyan. Mantakin mo yan, Marcos Jr., ang nangyayaring kamalasan sa buhay mo. Pinanganak ka ba talagang malas? Pati si VP Sara Duterte, dinamay mo sa kamalasan. Mantakin mo yan. Ang Pangulong Duterte, kung mapuri-puri mo, noong panahon na hindi ka pa presidente, ay talagang kulang na lang, pati yung bayag ng Pangulong Duterte ay himurin mo. Ay pakitanggal po yung bayag sa record in aid of the legislation. Hindi pala bayag, bayan. O pati yung bayan, yung mga makabayan black na yan. Yung mga makabayad black, hindi makabayad, makabayad. Mantakin mo yan, Marcos Jr. Di ba? Ngayon, dahil ang trip mo, ipadala siya sa dahi. Ayun, nakarating siya sa dahi. Ano kaya susunod na trip mo ngayon? Di ba mga kareaksyon? O yung kapatid mo, si Amy Manga. O ano na naman yung Sarswell ang ginagawa niya ngayon? Oy, Amy Manga, kung may babalik mo dito ang Pangulong Duterte, bilib na kami sa'yo. Kung contempt mo si Tory, kung makokontempt mo lahat ng mga hindi sakop ng presidential privilege, kaya mong i-contempt at padala na subpina at mabitbit mo sila dyan sa Senado at tapos i-contempt mo sila, ikulong mo sila doon sa Quezon City Jail. Talagang mananalo ka, magna-number 1 ka sa Senate. Pero kung paganyan-ganyan ka lang, magsama na lang kayo ng kapatid mo. Sa bagay, hindi nang tatagal, magsasama talaga kayo. Hindi, nililigtas po ni Marcos Jaime ang kanyang sarili at pilit niya nililinis ang kanyang kapatid na di umano, hindi ang kapatid niya ang may kagagawa ng mga katarantaduang yan. Oy, Jaime, hindi naman talaga ang kapatid mo ang may kagagawan. Dahil kung may utak ang kapatid mo, kung hindi siya weak leader, ay hindi niya ginawang itapo ng isang Duterte doon sa dahi. Diba? Ngayon, naging bayani na tuloy ang Pangulong Duterte. Kinukumpara na siya kayo si Rizal. Lahat ng eskwela ngayon, magpapagawa sila. Libro, tsaka baril. Yung libro, hawak-hawak ni Jose Rizal. Yung baril, hawak-hawak ni Digong. O, diba? Ang tawag doon, tapang. Tapos, si Rizal, malasakit. Tapang at malasakit, o, di ba? Hindi, tapang at talino ang tawag doon. Pero palagay ko, mas matalino si Pangulong Duterte kaysa kay Jose Rizal. Di ba mga kareaksyon? O. At least, si Pangulong Duterte, maraming tumino ang buhay sa kanya, o. Maraming nagsasabi, kung hindi kay Duterte, baka patay na ako sa droga, o. Di ba mga kareaksyon? Pero dito, balikan po natin itong banat po ng Makabayan Black. Makabayad, yung bayad muna. Si Colmenares, mga kareaksyon. Talaga pong hayagan, pagkatapos ni Digong na imapadala nila doon sa dahi, ang inaharap naman nila ngayon, si Marcos Jr. Alam po ba ninyo, hindi ko alam kung totoo o hindi, na si Romualdez ay supporter ng mga alam nyo na. Kaya si Romualdez lang ang hindi nila pinapatawag dyan sa Supreme Court. Pero malapit-lapit na pumunta sa Supreme Court yan, huwag kayong mag-alala. Di po ba? Sino bang presidente ngayon? Si Romualdez? Para yata si Romualdez ay yung mayroong tinatawag na immunity O pakinggan po ninyo to Parang gustong gawin dito nitong si Colmenares na supporter ng mga makakaliwang grupo. Colmenares, tanong lang, supporter ka ba ng mga teroristang NPA? Hindi, sa bagay, kung sasabihin mong hindi, kayo lang ang naniniwala doon. Anyway mga kareaksyon, pakinggan po natin ito mga kareaksyon Ito pinakamaganda dito mga kareaksyon. Si Bongbong Marcos, binabanatan na siya ng mga iniisip niyang kakampi niya. Ito po mga kareaksyon, pakinggan po natin. Pero paliwanag ni Colmenares, may kapangyarihan ang Supreme Court na ito ay i-modify o baguhin. Binanggit ni Colmenares na sa ilalim ng 1973 Constitution ay nakalagay ang immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Dagdag pa nito ang ginawa ni PBBM na pag-certify bilang urgent ang pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act ay nawala namang emergency ay personal. Ito ay isang short circuit
o minadali na proseso na hindi dumaan sa tamang proseso. O, di ba? Sabi po ni Colmenares, yung 1972 na konstitusyon daw, merong immunity ang presidente sa mga abla. Pero 1987 wala na. Nung panahon ni Cory Aquino. Eh di ibig sabihin, pwedeng idemanda ang presidente, ganoon, Colmenares. Di ba mga kareaksyon? O ngayon, tapos itong GAA, sumakay sila. Sino bang nagbulgar na GAA? Utangin lang yan. Sino na nagbulgar? Ngayon, sinasakyan na ng mga makakaliwang grupo. Sinasakyan na po. Itong GAA na yan, mga walang iya kayo. Di ba? Mga walang iya kayo talaga, sinasakyan ninyo yung GAA. Mag-focus na lang kayo sa bundok. Mag-focus na lang kayo kung ano yung mga resources na mauugot niyo sa gobyerno. Alam naman nila ang inyong mga layunin. May layunin pa ba kayo na tulungan ng gobyernong umangat o pabagsakin ng gobyerno? At kayo ang mamayagpag. Di ba mga ka-reaction? Kaya dito, hindi ko kinakampihan si Marcos Jr. dito ha. Hindi ko kinakampihan, patawag niyo sa Supreme Court. Ipatawag nyo, kahit may immunity yan, iabla nyo, kulong nyo, gusto nyo. Kaya lang mga kareaksyon, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga inaakala ni Marcos Jr. na magiging kaalyado niya at masayang-masaya sa pagpapadala sa Pangulong Duterte doon sa dahi, ay sila po mga kareaksyon ang gustong magpakulong ngayon sa kanya. Ay, hindi pa kulong. O yan ang gusto nyo sa kanya. Ma-impeach? Di ba mga kareaksyon, mantakin nyo yan? Di ba? Kawawa si Marcos Jr. Yung kapatid niya, dinudurog siya. Ngayon, itong mga kaliwang grupo, dinudurog siya. Yung mga Duterte supporter, hindi ka na namin kailangan durugin. Kasi alam namin, durug na durug ka na. Ano kaya ibig sabihin ng durug na durug? Dumudurog ka noon. Mga ka-reaction, kaya dito, mga ka-reaction, makikita po natin dito na si Marcos Jr. ay talagang padahusdos na. Hindi na sa rating. Naawa nga ako kay Marcos Jr. kahapon sa Rizal eh. May sumigaw na 10 BBM. Bigla siyang nasaya. Sabi niya, akala ko hindi ko na maririnig yung pagsigaw ninyo na ng BBM, BBM. Magkano ba binayad nyo sa kanila? Tsaka mga kareaksyon, gumagawa sila ngayon ng mga rally nila, yung mga nakakulong, yung mga close, hindi sa open field. Kasi sa open field, baka may mga makapenetrate, may mga maka-infiltrate, nasisigaw ng Duterte. Eh ngayon, doon sa nakakulong na ganun, kapag sumigaw sila ng Duterte, uhuli sila doon kasi nakakulong, hindi sila makakatakas. Subukan nilang meeting de avance, yung open field. Tignan natin kung ano maririnig yung sigaw. Di ba mga kareaksyon? Kasi galit na po mga kareaksyon ng taong bayan sa ginagawang kahayupan ng gobyernong ito. Ngayon, kaliwaan ang problema ni Bongbong Marcos. Si Marcos Jr., anak ng diktador na si Marcos Sr. Mantakin niyo yan mga kareaksyon ha. Si Colmenares ngayon, o yan, pinapatawag kayo sa Supreme Court, sumagot ka raw. Ipapakulong ka na yata ni Colmenares, Bongbong Marcos. Ay, immune ka? Eh, 1987, hindi ka immune doon. Legal, imposition din anya sa co-equal branch ng gobyerno o ng Kongreso ang na ito ay i-modify o baguhin. Binanggit ni Colmenares na sa ilalim ng 1973 Constitution ay nakalagay ang immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Dagdag pa nito ang ginawa ni PBBM na pag-certify bilang urgent ang pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act ay nawala namang emergency ay personal. Ito ay isang short circuit o minadali na proseso na hindi dumaan sa tamang prosesong legal. Imposition din anya sa co-equal branch ng gobyerno o ng Kongreso ang hakbang ng presidente. So this is an imposition by the President not only to short-circuit a legislative process but an imposition on a co-equal branch. Hindi pwedeng absolute yung poder niya na parang kahit walang emergency, pwede niyang utusan ng House or the Senate to do that. Binigyang diin pa ni Colmenares hindi totoong mahaharas o maiistorbo ang Pangulo kapag kasama siya sa kaso.
napakarami anyang magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, we contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Ela ang naging tugon naman kahapon ng Korte Suprema sa pamamagitan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo ay maglalabas sila ng agarang resolusyon dito sa issue nga ng paghiling ng Solgen na dapat alisin si PBBM bilang respondent dito sa kaso ng PhilHealth. Gayon din yung pakikinggan din nila yung pleading naman o apila ng kampo ng mga petitioner sa pamamagitan ni Attorney Nery Colmenares na dapat manatili ang Pangulo bilang parte dito sa kaso. Yan mo nating update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. O anong masasabi mo ngayon, Marcos Jr.? Sinisimulan ka na ni Romualdez, ni Colmenares. Kasi ang plan dyan, pagkatapos ma-impeach si BP Sara, sinong susunod na i-impeach? Bago mag-2028, yun, palaisipan yun. Pero hindi po pwedeng ma-impeach si BP Sara Duterte. Kasi pag na-impeach si BP Sara Duterte, magiging Vice President si Romualdez. Pag naging Vice President si Romualdez, ang susunod na i-impeach o overdose, ay... Ano ba yun? Ba't may overdose? Walang overdose. Overdose sa saya, gano'n. Ang susunod na i-impeach ay overdose sa saya. Alam nyo na ako sino yun. Pag-comment po sa comment section. Mantakin mo yan, di ba? Napakasalimut po ng nangyayari sa buhay po ngayon ni Marcos Jr. Hindi na siya makalabas. Hindi na siya makapangampanya. Hindi siya maka-meet and greet sa mga tao. Di ba mumurahin siya? Ha? Sabi niya, putangin na ka, pinadala mo si Duterte doon. Animal ka, putangin na mo, pinadala mo si Duterte doon. Di ba? Yun ang maririnig niya sa taong bayan. Di ba? O kayo po, kalimbawa, nakita niyo si Marcos Jr. sa daan, anong isisigaw ninyo? O i-comment niyo sa comment section yan. Mantakin mo yan, mga ka-reaction. Napakasalimut po, mga ka-reaction, na nangyayari sa buhay ni Marcos Jr. ngayon. Di ba? Dapat kantayin ni Marcos Jr., hindi ko kayang tanggapin. Hoy, tanggapin mo yan. Yung asawa mo nga, nawawala sa tabi mo. Ayan, mga ka-reaction, ito po pinakamasalimut din na nangyari sa tao na ito. Mantakin mo yan, mga ka-reaction, ha? Halimbawa, napatunayan natin ngayon na walang warrant of arrest. At ang nangyari ay kidnapping. Ang nangyari ay talagang lantarang paglabag sa batas na kasangkot si Torre, si Marbil, si Gibo, yung dalawang Remula, yung si Fajardo, yung si Marbil. Alimbawa lang na sila ang mga mastermind o sila ang mga nasa likod ng operasyon. Yung tinatawag nilang Operation Pursuit. O di ba? E di, pagsamasamahin natin sila sa kulungan. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag magsama-sama sila sa kulungan. Kailangan magkakaiwalay na selda. Yung isa sa Sputnik, yung isa sa Sige-Sige, yung isa sa, basta't iwaiwalay sila. Diba, mga ka-reaction? Joke lang yun, pero ito po, seryoso to, na alimbawa lang na napatunayan at ang Supreme Court sinabi niya, nyo dito, i-produce nyo si Duterte dito sa Supreme Court. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila pwedeng sabihin hindi pwede, magkaka-constitutional crisis. Magkaka-constitutional crisis dyan. Pag sinabi ni Remula na, hindi na namin kayang padala, wala na sa aming jurisdiction, problema nyo yan. Magkakaroon ng constitutional crisis yan, di ba? O ito po, mga ka-reaction, pakinggan po natin ito, ha. Ito rin, palagay ko itong tao na to ay talagang may kamalasan din sa buhay. O may kamalasan sa kanyang bunganga, o di ba? Di ba, para yatang, teka lang, bago natin talakayin yung susunod nating paksa, para yatang talagang napaka makapangyarihan po ni Romualdez sa nangyayari sa paligid natin ngayon. Minsan nga, naisip ko
Halimbawa, hindi ko alam yung talagang totoo sa mga Duterte. Halimbawa, nabulag ako ng pera. Palagay ko nakikipaglaban ako ngayon para kay Romualdez. Ha? Di ba? Siyempre, kung o-opera niya ako ng mga 5 million per month. Di ba? Tapos wala akong kinalaman sa mga Duterte. Wala akong kinalaman sa katotohanan sa patungkol sa Duterte. Wala akong kinalaman. Ang alam ko lang, si Romualdez ay nagbibigay ng mga ayuda. E di, ikakampanya ko siya at ipaglalaban ko siya. May 5 million per month pa ako. Di ba mga kareaksyon, napakasarap no? Kaya lang, dahil alam ko ang katotohanan, alam ko ang mga Duterte, alam ko ang nararanasan natin ngayon, alam ko ang pinagdaraanan ng mga maralitang Pilipino at mga simpleng mamamayan, na sila po ngayon ay isang kahid wala ng tuka, puro kahid na lang, wala ng tuka. Oh. Isang kahid, 3 araw kumayid, isang araw tutuka. Mga kareaksyon, marami po nagugutom ngayon, mga kareaksyon. Totoo po mga kareaksyon, maraming gutom na gutom ngayon sa ating mga kababayan. At alam po ba ninyo kung nasaan yung pinakamaraming gutom? Doon sa Kongreso, putang ina, mayayaman na sila, kurako dito, kurako doon. Gutom pa rin sila. Ay hindi sila nangungurakot sa Kongreso. Pakitanggal po yung kurakot sa record in aid of the legislation. Hindi pala sila nangungurakot sa Kongreso, pinatanggal ko na. O ito ba mga reaksyon, pakinggan po natin ito. Nagsorry ang congressional candidate sa Pasig na si Christian Sia kaugnay ng kanyang biro tungkol sa mga single mom. Pero ang COMELEC hindi yan kinatuwa, kaya pinagpapaliwanag ang kandidato. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Ang mga solo parent na babae na nireregla pa, na malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Ina mo! Di ba mga kareaksyon? Mantakin mo yan? Tumatakbo Kongreso! Binibiro mo yung mga single parents, napakasakit, napakahirap maging single parents. Tapos sisipingan mo lang nagre-regla. Pumili ka pa yung nagre-regla. Di ba? Kabastusan niya, Brad. Di ba, huwag mong gayahin si Duterte. Ano ba to? Lawyer ba to? Lawyer ba to? Di ba mga kareaksyon? Kahit siguro kaalyado ni Romualdez yung kalaban nito, sasabihin ko doon sa mga tao doon, iboto nyo yan. Hindi, kaalyado ni Romualdez, hindi, walang problema, iboto nyo yan. Walang niya, pipiliin pa niya yung mga nagre-regla. Tapos sisiping sa'yo. Napakaganda ng sense of humor mo, boy. Di ba? Pangit yan, hindi maganda yan, hindi ganyan na mag-joke. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Ang mga solo parent na babae na nireregla pa, na malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Yan ang biro ng congressional candidate sa Pasig na si Attorney Christian Sia sa isang campaign event. Pero agad niya yang binawi. Sabagay, lahat naman ay nagkakamali. Nagkamali lang siguro itong si attorney. Pero attorney, kung mahilig ka sa mga single mom na nireregla, wag mo nang ipangalandakan dyan sa iyong pangangampanya. May asawa ka na, di ba? Sabi mo? Oo. Tapos ang trip mo yung mga single mom na nireregla. Liro lang ho, may asawa na ho ako. Kaya itong sasabihin ko sa mga nangangarap, mamamatay ka, di mo ako matitikman. Di ba? Grabe ka. Anong feeling mo sa sarili mo? Ikaw si Reaction TVPH? Feeling mo ikaw ako? Feeling mo kasing pogi kita? Hindi pwede yan, boy. Huwag kang pipili ng mga nireregla. Kahit nga yung mga menopause hindi na bagay sa'yo eh. Di ba? Ako naisip ko lang nga yung asawa nito. Yung asawa nito, di ba? Nakakalungkot. Asawa mo yan. Sasabihin niya, nagdo-joke siya, gino-joke niya yung mga single mom. Alam mo ba, Brad, yung mga single mom, kung anong pinagdadaanan ng mga single man? Single mom nila, single mom na sila, nagiging single dad pa sila. Sila na yung ina, sila pa yung ama.
Bakit hindi mo na lang pinagtripan pero dapat hindi mo pinagtitripan yung mga nireregla. Bakit trip mo yung mga nireregla, Brad? Ha? Trip mo ba yung kasalukuyan nireregla? Bastos ka rin, Brad. Hindi tama yan. Dapat umatras ka na sa iyong pangangampanya. Yun ang payo ko sa'yo dahil matatalo ka na. Pero hindi yan ikinatuwa ng marami, lalo na ng COMELEC. Ang biro nakakasakit, hindi biro yon. Lalo pa kung ito ay nagpo-focus sa isang particular na grupo. Agad naglabas ng show cause order ang COMELEC laban kay Sia dahil sa posibleng paglabag sa Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. Oras na matanggap ang show cause order, may 3 araw siya para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamo. Kasunod niyan, nagpa-press con si Sia at nagsorry. Inaako ko po ang responsibilidad sa mga nabitawan ko pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili kong biro para po magpatawa sa isang political focus. Una nang sinabi ni Sia na gusto niyang mapukaw ang atensyon ng mga dumalo sa event, kaya niya sinabi yun. Pero alam niya raw ang pinagdadaanan ng mga solo parent. Meron din naman po akong solo parent na kapatid. Ganon din po ang aking lola. Solo parent din po siya. At malinis po, hangarin po na matulungan ang sektor na yan. Pero ang ilang grupo ng kababaihan, hindi yan nagustuhan. Ayon sa Gabriela Party List, Walang yan naman, Gabriela. Pag ganyan, makakaliwa yan eh. Tama na dun. Di ba mga kareaksyon? Attorney, ano man ang pangalan mo? Attorney Regla. Walang ya. Si Attorney Regla. Sabagay, nagsorry na po siya, Parang sinabi mo, sinampal-sampal mo yung isang tao, pinahiya mo siya, inalimura mo yung kanyang pagkatao, diniscriminate mo, minaliit mo, tapos sabi mo, sorry pare sorry ma'am, sorry, ganon? Pagkatapos mong gumawa ng, sige, patatawarin ka nila, pero merong kapalit yan. Ang kapalit yan, anong kapalit niya? Regla, Lahat na solo parents, yung mga nire-regla pa, mamatay kayo, hindi nyo ako matitikman. Ang lakas naman ng arrive mo, Brad. Ang lakas naman ng arrive mo, di ba? Ikaw ba si Reaction TV? Kasing pogi ba kita? Grabe ka naman, hindi pwede yan. Di ba mga ka-reaction? Hindi ko naman sinasabing pas pogi ako sa kanya, yummy lang. Di ba? Ito po mga ka-reaction kidding aside. Mantakin nyo yan. Binabanatan na po, sinisimulan na si Marcos Jr. Sinisimulan na po si Marcos Jr. Akala kasi si Marcos Jr. itong human rights kakampi niya. Akala niya walang mga nakalagda sa human rights violation ng kanyang tatay na hindi nila kakalkalin balang araw. Akala niya na yung ginawa na mga pang-aabuso ng panahon ng kanyang tatay na di umano, wala raw katotohanan yun. Pero ayon sa human rights, na isa rin sa mga promotor kung bakit nandoon ang Pangulo Duterte doon sa dahi, akala ni Marcos Jr. makakatakas siya. Baka nakatakas na nga yun.